Etong si Defense Secretary, Secretary taksil sa bayan din tong si Lorensanang ito, ang sinasabi niya siya ay lumagda sa kasunduan na payagan ang China o ang kumpanya ng China, gobyerno ng China, mga nasa likod nito, itong Dito Telco, na makapagtayo ng cell sites sa military camps. Sipin niya, mga kampo ng militar, tatayuan nila ng cell site, samantalang pinalayas nga ng Amerikano yung mga yan tsaka ng Canada di ba? Sapagkat sila, ginagamit nila yan para tiktikan tayo, di ba? At makontrol na ang information dito sa Pilipinas. Kanina may mga napanood ako, grabe. Yung nangyayari ngayon sa Hong Kong simula nung maipatupad na yung isang bagong batas, di ba? Na parang terror bill dito sa atin. Sipin ninyo, pati 12 years old na babae, pinagbubugbog ng mga pulis. Babae 12 years old. Alam nyo doon, sa Hong Kong, kahanga-hanga yung mga mamamayan ng Hong Kong. Mga kabataan na lang. Siyempre, ayaw pa rin nilang pumayag kahit na meron ng katumbas na mabigat na parusa sa kanila. Sipin ninyo, talagang ipinaglalaban nila yung Hong Kong. Walang hiya talaga yung China di ba? Sipin ninyong sila nga naman ang nagpakahirap dyan sa Hong Kong, tapos gustong nung maunlad na, tsaka kinukuha sa kanila, hindi ba? At gusto maging pag-aari na rin ng estado lahat. Yan ang yan ang gagawin ng China di ba? Dito sa Pilipinas, aagawin lahat yan, mga kaibigan, sa mga Pilipino. Pero ang malaking kabahan, dito, maingay lang dito sa social media Buti sa Hong Kong, wala yata, inalis na yung mga social media yan di ba? Doon, kahit wala social media, nakita ninyo. Alam nila ang pinaglalaban nila, mga kaibigan. I signed the contract, sabi ni Lorenzana, recently. Doon sa hearing ng budget dyan sa House of Representatives. Sabi ho nitong si Lorenzana, kanya lamang idinilay yung kanyang pagpirma sa kontrata sa telco na yan noong 2019. Pagkatapos daw na yung mga opposition senators humingi ng kopya ng agreement para ma-review yung kasunduan. Na-review na ba o nabigyan na sila? Ganyan dito titigil Pag nabigyan parang si Lito Lapid Gusto yatang aregluhin ng mga padrino ng inchik dito na nagtatayo ng mga ospital. Wala man siyang gagawin. Ang Senado, tinan ninyo, tahimik. Doon sa Manila Bay. Isa lang nagsalita. Si Nancy Binay lang. Nung araw, katakot-takot ang batikos kay Nancy Binay, di ba? Mula nung tumakbo, nanalo, nung bago siya nakaupong senador, lahat ng pintas inabot nung tao pero ngayon, sa mga mahalagang issue, isa lang nagsasalita, siya lang Mga kaibigan, yung mga magagaling dyan akala mo kung sino. Wala, mga kaibigan. Paano? Kapakanan ng inchik yan. Yang ginagawang yan sa Manila Bay. Di ba ang kakontrata rin dyan yung sa mga pagtatambak na gagawin dyan yung yung 4 na C. Yan din yung nagtayo ng mga facilities ng inchik,
military base nila sa ating mga teritoryo. Di ba yan din yun? Oh, nakakontrata ng lungsod ng Pasay at saka ng Maynila. Yan din yun eh. Mga kaibigan eh. Oh. Sabi ni Lorenzana nung dumating daw sa kanya yung contract sa lamesa niya, mingi ng kopya ang Senado para mabusisi. Oh, pero hindi lang sinasabi ni Lorenzana na kung magkano. Mga kaibigan, ha? Sabi ni ni Rufus Rodriguez, can you imagine that there will be Chinese employees of dito who may be spies, mga espiya for China, while we have a conflict, tama nga naman, especially in the West Philippine Sea, entering our camps. Sipin mo yan. Ala na. Nung araw kung ipagbili tayo, paunti-unti lang Kumbaga sa prostitute mga kaibig. Ngayon hindi Kumbaga sa babae itong Pilipinas binigay ni Duterte walang panty. Oh, mga kaibigan Talagang nakabuka ka, ha? Ito, tingnan ninyo, nagsasalita pa man din si Lorenzana, di ba? Kaya sabi nitong si Rodriguez, isipin mo nga na may mga inchik na magtatrabaho dyan sa kumpanyang yan na nandiyan dyan sa loob ng military sa AFP na posibleng mga espiya. Bakit posible pa? Hindi ba nga yung ginawa sa Amerika, di ba? Nung ipasara ng Amerika yung konsulado nila sa Texas, ano ginawa ng mga inchik? Immediately, sinunog yung opisina para walang makuhang ebidensya sa ginagawa nilang pagsabutahe at paniniktik sa loob ng Amerika. Mga kaibigan, para walang makuhang ebidensya. Eto naman ilalagay mo pa sa military, kuha natin, camp, isipin ninyo yan. Ang sabi ni Lorenzana, I think this is just fair for dito. Because they will be just providing signals or telco services in the provinces. They also want to be inside camps for security and protection. Kita na ninyo. Tayo mga Pilipino second class citizen na. Sipin mo, sila gustong i-assure, tinitiyak ni Defense Secretary Lorenzana na maigagawad yung hinihingi nilang proteksyon. Saan kumuha ng logic tong taong ito? Mga kaibigan, nag-aral pa man din ito sa Military Academy ng Amerika, kung di ako nagkakamali. Pagkatapos ganito katwiran mo. Talagang ang pera, nakakagago, no? Ang lakas makabobo ng pera. Sipin mo yan, gusto raw ng proteksyon. Yung mamamayan nga, hindi nyo maipagtanggol. Di ba, katraidoran yan? Di ba treason yan? Alam mong meron tayong complex sa China? At yung mga kumpanya na yan, gobyerno ng China nasa likod niyan. At ang karamihan dyan, sila rin yung nagtayo, yung mga nangongontrata rito. Ano ginawa ng Defense Secretary at saka ng AFP? Di ba wala? Pagkatapos yung protection, sila sa kanila mo ibibigay. Hayop din naman sa mga kaibigan, Kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Ito dito, telecommunity. Ito ang dating Mislatel. At konsorsyum ito ng
negosyanteng nakabase sa Davao na si Dennis Uy. Ito na lahat, di ba? Kanya na lahat. Which included, o kasama dito, yung Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation, Udena Corporation, and China Telecom. A state-owned China Telecom owns 40% of Dito Telco. 40% ng pondo nitong telcong ito na dito ay pag-aari po ng gobyerno. State-owned eh. Ng China, 40% yan. Some government officials and security analysts have earlier raised concerns over the Chinese stake in the consortium. Amid Beijing's use of cyber surveillance in other countries. Yun nga mga nahuhuling gumagawa ng krimen dito, hindi ba? May mga ID pa ng People's Liberation Army. Anong sasabihin ninyo? Nandito na nga sila. Tapos ito palang gobyerno natin walang gagawin. Yan eh, ano yan? Mananagot kayo niyan. Dadating din ang araw. Alam nyo, yung mga napapanood ko na nangyayari, may mga gumagawa ng report sa China. Isa na dyan yung pinangangamba natin. Yung religious belief ninyo, mawawala na yan. Matatapos na ang pag-practice nyo yan. Sa sandaling ang mga Pilipino, walang gagawin laban sa China. Wala eh. Walang naririnig ang ibang mga bansa na natinig na nanggagaling dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, kalimutan nyo na yung Marcos, Aquino. Walang mapapala tayo dyan. Alam niyo yung pagsasara ng ABS-CBN, tatapatin ko kayo eh. Kanino ba nagumpisa yan? Na hindi yan nabigyan ng prangkisa. Di ba kay Pinoy? Bakit hindi binigyan ni Pinoy yan? Kasi gusto niya tanggalin yung ibang broadcaster doon sa ABS-CBN. At isa pa, tinanggal doon si Chris Aquino eh. Di ba? Tinanggal nila ro si Chris Aquino. Kaya galit din si Pinoy dyan sa ABS-CBN. Huwag kayo maniniwala na ito lang ang berdugo. Hindi. Nagsimula yung sarahan na yan o yung panggigipit sa ABS-CBN, panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, hindi lang ninyo alam na nag-uusap din yan. Itong si Digong nyo at saka si Pinoy, nag-uusap din yan eh. Baka nagpasalamat pa nga si Chris eh. Sinaran nyo ABS-CBN, maraming salamat. Kaya may narinig ba kayo sa mga yan na sinabi yan sa pagsasara ng ABS-CBN? Wala, di ba? Kaya tigilan nyo na yan. Kawawa tayo mga Pilipino pagka tayo ay kumapit dun sa mga paniwalang sagad sa buto. Di ba yun din ang kinamumuhi natin dito sa mga Dutertanings, mga kaibigan? Sapagkat nauuwi na sa idolatry. Ginagawa ng pagsamba. Kay Digong nyo, yung kanilang paniwala. Diyan naman nag-uumpisa yan eh, yung maling paniwala na. Nagkakaroon ka na ng maling paniwala, nagiging panatiko ka na. Huwag na tayo magbanggit nung ganun kasi sa totoo lang lahat naman niya may kasalanan eh. Hindi nga lang kasing lupit nito. Hindi lang kasing bangis at kasing siba ng mga kasalukuyang nandyan sa administrasyon.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito ang katotohanan. Ano yung sinasabi natin kanina na masusurpresa kayo? Nagtataka tayo. Ito katunayang sumasakay lang si Digong nyo. Una, nang siya ay maggawad ng absolute pardon, may desisyon na yung mababang hukuman. Pangalawa, bakit yung bang hukuman, yung bang mababang hukuman, ang pangalan ng judge dyan si Judge Rolin M. Hines Habalde. Ito bang judge na ito nagbase lang ng desisyon sa kanya para sa sarili niya at saka dun sa GCTA na sinasabi, yung good conduct. Nagbase lang ba siya ron? Yung computation? Hindi. Ito nakapagtataka Nagpupuputak itong pamilya na akala mo na api, mga kaibigan, gayong ang katotohanan pala, tumanggap na sila ng bayad ng areglo, mga kaibigan. Na-areglo na pala sila ano sinasabi nyo ngayon? Hindi ba? Ang talagang issue kay Digong nyo rito, sinasakyan niya, kinakabayo niya yung issue para matakban ang katiwalian ng kanyang administrasyon. Specifically, ang dami, di ba? PhilHealth, Manila Bay. Wala nang katapusang corruption yan In-check, di ba? Wala nang katapusan yan, mga kaibigan. Kaya ang ginagawa na lang nila, katulad ng sinabi natin sa nakaraan, gawa ng issue kahit nakakainis. Wala naman niya, baliwala, tai yan Yung pardon na binigay niya. Para saan yung pardon mo? Para madagdagan ng cosmetic? Laya na talaga yan. Kaya kahit hindi mo binigyan ng pardon yan, lalaya na yan. Bakit? May desisyon na ang hukuman. Una. Pangalawa, nagpaareglo itong pamilya. Yan ang katotohanan. Ito tumanggap pala ng full payment. Magkano tinanggap nitong pamilya ni Laude? Ang tinanggap nilang pera, ito'y kasama sa desisyon Binanggit ito sa desisyon. Yung desisyon na inilabas ni Judge Hines Habalde noong September 1. Yung iba-iba niyang desisyon, nakasaad doon kung magkano na at kaya niya pinalalaya na si Pemberton sapagkat tinupad na nito, natupad na niya yung hinihinging damages. Mga kaibigan, yung una niyang desisyon noong August 25, ina-award niya ng 4,650,250 pesos. Madalit sabi, 4,650,000. Ito yung manager's check, ito. Ang number ng manager's check. Na ang tumanggap, hindi ko alam kung kapatid niya ito ni Laude. Si Marilu Laude Mahait ang pangalan. Yan yata yung nagsasalita ngayon, di ba?
tumanggap na ng pera ito eh. Yung damages eh. Tinupad na eh, yung damages eh. Mga kaibigan eh, di ba, pag inatulang ka, ito yung accessory penalty. Pagbabayarin ka. Tumanggap na yan eh. Ng 4,650,000. Manager's check ng RCBC. 0, 0, 6 na 0. Tapos 3270. Yan ang number ng manager's check. Na in-issue ng RCBC dyan sa Fort Sapphire branch sa BGC, mga kaibigan, nung August 25 lang, August 25, 2020. Tingnan mo, Kuan, ano? Ba't ganon? Ayan inaward na ng court, sa tinanggap nila yung pera August 25. Nung last month lang ito, wala pa isang buwan. 2020. Doon yan sa ibinabang desisyon nung hatol kay Pemberton, yung una, noong 2015, November 18, 2015. At na-amend pa ito ng Court of Appeals nung April 3, yung decision na yun. April 3, 2017. Yan, tumanggap na ng pera. Ano pa ibubunganga mo? Di ba? Ang issue rito, talagang wala na yun yung absolute pardon. Ginagamit lang itong sasakyan ni Presidente Duterte. Sino ba unang humawak ng kaso nito? Di ba si Roque? Si Roque, notorious sa ganyan yan, yung areglo. Di ba siya rin ang humawak nung isang kaso? Amerikano rin ang involved. Sana uwi yun. Di ba sa areglo rin? Yung Smith naman, di ba? Yung Amerikano nun, si Smith. Sana uwi. Di ba areglo rin? Na yung pamilya, ang kapalit pinapunta sa binayaran, tapos binigyan ng visa, papunta sa Amerika. Pumayag kayo Di ba? Bayad na kayo Huwag niyo sabihin, naubos nyo na yan. August 25 lang yan. Wala pang isang buwan. Ano lang tayong pecha ngayon? 8 lang tayo ngayon. Mga kaibigan. Ang tumanggap ng manager's check, si Marilu Laude Mahait. Kung tutusin nyo, ano ba tawag dito? Hindi ba yan settlement yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya yun ang dahilan bakit nagulat ang US Embassy outgoing ambassador. Hindi lang sinabi, pinagmamalaki ni Guevara yun. Kinagulat niya kasi gusto nila magkaroon ng impression na nagpapatupad sila ng rule of law at nawala silang pinipili, maka-inchik sila. Di ba To si Presidente Duterte. Kunyari walang personal sa Amerika. Kahit na hindi mo issue ng gawaran niya ng executive clemency, laya na yan Dahil desisyon nyo ng hukuman. Di ba, mga kaibigan? Ano pa pinagsasabi ninyo? Kaya sila nagsasalita ngayon dyan at kaya kunyari binigyan ng executive clemency na absolute pardon para ito ang mag-divert
doon sa ibang issue. Dito naman tayo pupunta ngayon. Hanggang sa makaligtaan na ng tao dahil alam naman nila ang ugali ng mga Pilipino ay ningas kugon at madaling makalimot dahil maigsi ang pantanda. Di ba? Oh. Ayun na nga mahirap dito eh. Sa incheck lalo na kumpasyon yan. Kaya ngayon huwag kayong ano dyan kay Pemberton kasi inasikaso ang kaso niyan eh. Tinulungan ng gobyerno nila yan financially. Ha? Legal assistance, sigurado silang nagbabayad niyan. Kasi US serviceman yan eh. Oh. Hindi ba? Yun ang nakakaingit sa kanila. Hindi mo masusumbatan ng gobyerno na pinaglilingkuran mo. Mga kaibigan, hindi katulad dito, magretiro ka lalo mga sundalo. Ha? Mga kaibigan, walang pakialam sa'yo, sumabit ka, di ba? Sa ibang bansa, hindi ka naman tutulungan eh. Oh. Ngayon, yun nga, ang nangyayari, tayo nagiging second class citizen sa ating sariling bansa. Mas magalit kayo sa incheck. Ito nga, nakasuhan pa nakulong pa Yung mga incheck ba, nakulong? Tanong ko sa inyo, nakulong ba mga incheck dito? Yung mga pinaguhuli nila, nasan ngayon yan? Nasan ang mga kaso niyan? Mga kaibigan, ito kaya nakatatawa, may pakandak-kandak pa ng tracing. Yung ba mga bahay na tinutuluyan ng incheck, hindi nyo pupuntahan? Ha? Yung pinapupuntahan ngayon, di ba, contact tracing. Ang tinetrace lagi, mga Pilipino lang di ba kahapon binabasa natin yung press release ni Lito Lapid. Gusto pang kumita sa incheck ng damuho. Gagamitin pa yung mga pobreng nagrereklamo sa kanya. Pero wala naman siyang gagawin. Di ba? Ngayon, bakit hindi nyo i-contact tracing yung mga incheck? Di ba? Puntahan ninyo yung mga incheck, yun ang i-contact tracing nyo. Katunayan, kahapon, binabasa natin, sangkaterba pa pala yung mga underground hospital, COVID hospital ng mga Chinese dito. Kaya, dito wala ka mababalita ang incheck na namatay sa COVID May gamot sila mga kaibigan. Di ba? Illegal lahat Hospital, illegal. Mag-practice ng medicine, illegal. Yung mga gamot, pinasok dito, illegal. Hindi nakarehistro. Sa food and drug, di ba? Yan ang i-contact tracing nyo. Unang-una, bakit sila may ospital na may gamot na COVID? Di may ginagamot sila. Alam nyo yung mga nakukumpiskang gamot dyan? Meron mga nagsabi sa akin yung mga nalaman positive, yun ang ininom Mga kaibigan, mura lang daw yun. Gumaling Nagsigaling sa COVID. May gamot sila At ang i-contact tracing mo, siyempre, sino magpapagamot dun? Di yung mga nakatira dito, yung maramihan kung tumira sa building, sa bahay, di ba? Ba't yan hindi kasali sa contact tracing? Ang kino-contact tracing lang, mga Pilipino, lalo na dun sa mga depressed area. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. At Neil Edward Drinks Villegas
Alberto Puno, Jenna Guzman, Carillo, Alex, Alea, AJ, Jenita, Elsa at Cesar Cortez ng San Diego, California. Shera, Charlie de Guzman, ha? Dennis Martinez ng Belgium. Si Beck Sabiñano, Rachel Dolor. Si Eric Partosa ng Reno, Nevada. Joe Narciso Llarena. Ariel Ramos, Lenny Hular, Leonida Tolentino, Sam and Chris, nanonood din from Reno, Nevada. Si Arnulfo Laguardia, tang Adan family sa Alitagtag, Batangas. Si Nelson Beblañas ng Valenzuela, Teresita Aguinaldo at ang Pasco family ng Seattle, Nixon Nang Torres at Mary Jane Molina ng New York, Elmer Catolin ng Indiana o Crown Point, Indiana, USA, si Dean Eclar at Elise ng Quezon City, Noel Perez, Mel Caronongan from Detroit, si Christian Haleco ng Detroit, Michigan. Sa Chicago naman si Mel Caronongan, Eric Suwan, Reggie Marquez, Boyet Potenciano ng San Diego, siyempre si Roy Japantur, pag kayo'y mamamasyal sa Japan. Ngayon, may mga promo-promo na, di ba, sa isang taong pang schedule. Marami nang nagpo-promo niyan. Ngayon, pwede na kayo magpabuki niyan. Kay Roy Japantur. Reynaldo Isaga, Julia Hasmin, Jerry Valeros, Rachel Dolor, Jason Ramos, Beck Sabiñano, Marie Johnson, si Dennis Martinez. Pero tayo po ay wala na namang oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Delphine Lorenzana. Mahal sa'yo